konstitusyon, maglilingkod sa'yo. Konstitusyon, maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, maglilingkod sa'yo. Maglilingkod ako! Maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, maglilingkod sa'yo. Maglilingkod ako! Maglilingkod ako. Ano man ang sitwasyon, lingkod sa'yo. Alam kong ika'y naroon sa ng nagliliyab na apoy. Kaya't walang ibang itatanghal. Papatuloy na pupuri ang puso ko walang hanggang pagsamba. Nagpupuri ang puso ko walang hanggang pagsamba. Let the people sing! Nagpupuri ang puso ko walang hanggang pagsamba. Minsan pa, let the people sing! Nagpupuri ang puso ko walang hanggang pagsamba. Everybody sing! Nagpupuri ang puso ko walang hanggang pagsamba. Nagpupuri ang puso ko walang hanggang pagsamba. Alay ko, alay ko, ang alay ko. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Napagpala po ba tayo sa umaga na ito? Parang mahina po, napagpala po ba tayo? Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makibukas sa Malakay chapter 3 verse 10. Sabi po sa English, "Bring the full tithe into storehouse that they may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more." Ayan. Sa Tagalog naman po, "Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako ang Panginoong makapangyarihan. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapu sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala." Sino po dito nagnanais ng sobra-sobrang pagpapala? Amen? Tunay po na ang Diyos natin ay laging sapat at higit pa. Amen? Alam niyo po, nung habang binabasa ko po itong Malakay 3 verse 10, naalala ko po yung last year, during nung kami po ay nagba-Bible study ni Ate Mavs doon po sa lugar nila. So, sa mga bata po. So, nagpapakain na po kami noon. At ang dami pong bata, parang umabot po kami ng 20 plus noon. Tapos, yung dala ko lang pong pera noon is, hindi ko po natansya. Ang naisip ko lang, isaabot lang ng 15 yung mga bata. So, sakto lang po, tsaka sa pamasahe. Tapos, di madami po. So, yung supposedly pamasahe ko, pabalik dito sa church, pinambili ko ulit ng biskuit sa mga bata. Tapos po nun, si Tether, nakalimutan ko din maghumingi sa kanya or magpasundo kasi wala din akong date. Alam niyo po, merong isang babae, during nung kami ay namimigay ni Ate Moms ng biskuit, merong isang babae, hindi ko po siya kilala,
At hanggang ngayon po, hindi ko na rin po maalala yung mukha niya. Pero tandang-tanda ko po kung paano siya nagpala. Nagabot po siya ng plastic na may lamang biskwit. At sa loob po nun, may 50 pesos. Ayun. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Diyos po ay laging gumagawa ng mga bagay sa mga hindi natin lubos akalain. Alam niyo po, sabi ko kay Ate Moms, alam mo ba, wala na talaga akong pamasahe pabalik sa church. Tapos, pero ginamit ng Panginoon yung babaeng iyon. At ngayon, hanggang ngayon po ay patuloy na nagpapala ang Panginoon. Alam niyo po, sa akin, hindi pa po ako nag-work, pero sabi po dito sa kanyang banal na salita ay subukan natin ang ating Panginoon. At hindi po sa pagmamataas, pero as I pledge sa aking pag-aaral, dahil nakikita ko po na tapat ang Panginoon, yung wisdom niya na ganun, binibigay ko po yung isang baon ko sa isang buwan, yung isang one day ko po. At talagang nakikita ko po kung paano nagsusustain ang Diyos sa akin. Pag nagsabi po kay Mami, Ma, bayaran na ng tuition ko, ganyan, talagang hinahanda ng Lord. Kaya po sa ating mga buhay, subukan po natin ang ating Panginoon at tiyak po na siya ay magpapala sa atin ng higit. Kami lumalapit sa iyong harap. Hiling ng tawad sa lahat ng sala. Ito'y may gagawin sa gitna ng kawalan. Ang gumuhong pag-asa ay bubuin. Lahat tayo ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Magniningning ang iyong mukha sa amin man pagpapalain mong muli. Pagpapalain mo. Kapangyarihan mo, O Diyos, ay kumikilos kapag kami ay mahina at walang lakas. Mananampalataya na magbabalik muli ang nagniningas na pag-ibig sa'yo. Lahat ay iyong ibabalik. Lahat ay iyong ibabalik kapag kami
kapag kami tumatawag sa pangalan mo. Ang nasirang pamilya ay ayusin, sakit karamdamay pagagalingin, tinig ng nakaraan ay ayusin. Kapag kami tumatawag sa pangalan mo, ang nasirang pamilya ay ayusin, sakit karamdamay pagagalingin, tinig ng nakaraan ay alisin. Kapag kami tumatawag sa pangalan mo, ang nasirang pamilya ay ayusin, sakit karamdaman pagagalingin, tinig ng nakaraan ay alisin. Kapag kami tumatawag sa pangalan mo, 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 lahat tayo babalik. Kapag kami nanumbalik, ang iyong kasamin sa amin, pagpapala. Ang nasirang pamilya ay ayusin, sakit karamdaman pagkagat. In Jesus' name, ay alisin. Kapag kami tumatawag sa pangalan mo, ang nasirang pamilya ay ayusin, sakit karamdaman pagagalingin, tinig ng nakaraan ay alisin. Kapag kami tumatawag sa pangalan mo, kapag kami tumatawag sa pangalan mo, kapag kami tumatawag sa pangalan mo, kapag kami tumatawag sa pangalan mo. Sa mga nananatili po sa Diyos, sa oras po na ito, tayo po ay mas lalong mag-alab. Mas lalo kang mag-alab kahit mahirap yung sitwasyon. Mas lalo kang mag-alab kahit nahihirapan ka na. Mas lalo kang mag-alab habang pinagtatagumpay ka ng Panginoon. Mas lalo kang mag-alab kung ikaw man ay may sakit at karamdaman. Ang Diyos, ibabalik niya lahat. Ang nasirang pamilya, aayusin ng Diyos. Ang mga relasyong nawalay, muli niyang pagbubuklirin. Dati niyang pag-ibig, ibabalik. Amen po ba? Mas lalo kang mag-alab, kapatid. Mas lalo kang mag-alab, mas lalo kang mag-alab. Lahat ibabalik, Kanyang ibabalik. Mas lalo kang mag-alab, mas lalo kang mag-alab. Lahat ibabalik, Kanyang ibabalik. Mas lalo kang mag-alab, lahat ibabalik, Kanyang ibabalik. Mas lalo kang mag-alab, mas lalo kang mag-alab, lahat ibabalik, Kanyang ibabalik. Ang nasirang templo, tatayong muli, relasyong nawalay, pagbubuklurin dating pag-ibig sa'yo. Alam muli kapag kami nananahan sa presensya mo. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At sa oras pong ito ay minsan pa, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito ay hayaan po natin na sambahin po natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang buhay at banal na salita.
Nais ko pong ibahagi po sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatang pong The Victory in the Vine. The Victory in the Vine. At makibukas po tayo sa aklat po ng John chapter 15, beginning verse John chapter 15, verse 5. So babasahin ko po siya sa ISB version. Ang sabi po rito, I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me, ye can do nothing. So sinasabi po sa Tagalog, ako ang puno ng ubas, ang sinumang nananatili sa akin, ang siyang namumunga ng sagana. Kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang salita. At sa oras pong ito ay dito po sa ating binasa ay ang ating Panginoon ay nagbigay siya ng isang allegory na kung saan sinasabi niya, ako ang puno ng ubas. At kayo ang mga sanga. So, kapag inimagine natin ang isang puno ng ubas, nakakita na po ba kayo ng puno ng ubas? Ito po ay baging eh. Pero kapag ito po ay talagang tumanda na siya, talagang puno talaga siya kasi matigas yung puno niya. Pero baging siya. So sa bahay po, meron pong ubas doon eh. Yung kapitbahay namin, nasa tabi ko lang yung kanyang puno, katabi lang ng bakod, pag ano yan, lumalabas sa akin yung nung minsan ay lumabas sa akin yung isang sanga at inalagaan ko yun, nagbunga. So nakakuha naman ako isang, gano'n lang naman, yung ubas. So, tingnan po ninyo marami pong sanga ang puno ng ubas. Hindi lang ito limitadong sanga, kundi talagang marami siya, pero isa lang ang puno. Kaya nga, tayo po ay nalintulad ng ating Panginoon sa sanga at siya ang puno ng ubas. Siya ang vine. Pero kapag tinignan po natin sa banal na kasulatan ay meron pong tatlo na tinutukoy na vine sa Biblia at nais ko lamang pong bigyan kayo ng konting overview na sa banal na kasulatan ay meron pong tatlong vine na tinutukoy ang banal na kasulatan. Unang vine ay yung pas vine. Anong ibig sabihin ng pas vine? Pag sinabing pas vine, it was the nation of Israel. Ito yung nakaraang puno ng ubas. Bakit kaya sinasabing nakaraang puno ng ubas? Sapagkat mula sa mga Israel, ang bayang pinili ng Diyos. Pinili ng Diyos ang bayang Israel at ito po ay talagang inilagay ng Panginoon sa lupang pangako. Upang sa gayon, itong bayang piniling ito ng ating Diyos ay mag-flourish, magbunga. Kaya nga, inilagay ng Diyos ang Israel sa Kanaan, sa lupang pangako. At ang lupang pangakong ito ay napakayaman. Sagana sa lahat ng bagay. Kaya nga inilagay ng Diyos ang Israel sa Kanaan. So, ito ay para lahat ng kailangan ng Israel ay meron. Mag-benefit ang Israel, kaya niya inilagay doon sa lupang pangako. Subalit, makikita po natin na ang Israel na
piniling bayan ng Diyos, nakakalungkot sa panahon ngayon, sila po ay hindi kumikilala kay Christ. Hindi sila kumikilala kay Kristo sapagkat ang kanilang pagkakilala, ang pagkaalam nila ay ang Diyos Ama. Kumbaga, ang Diyos na nag-alis sa kanila doon sa Ehipto, yun yung kanilang pinaniniwalaan, pero si Christ. Pero naniniwala sila na merong Mesyas na darating at hanggang ngayon ay inaantay nila. Pero hindi nila alam, yung ipinako nila noon, yun ang Mesyas na kanilang inaantay. Okay? Kaya nga po dito, wala pong ibang nasyon na kung saan nananagumpay maliban ng Israel. Wala akong makatalo sa Israel. Kasi ito po yung bayang pinili ng Diyos. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israel, umabot ito sa ibang lahi. Ang mga hentil ay, kumbaga, dati Israel lang. So sa pamamagitan ng Israel, so sila lang yung bayan talaga na ligtas. Pero ngayon, dahil yun po yung past vine, hindi nila kinilala ang Diyos. Pero until now naman, hindi naman nagbago ang pangako ng Diyos sa kanila. Sila pa rin ang bayang pinili ng Diyos. At tayo po ang spiritual Israelites. So yan po yung past vine. Okay? Past vine. Pangalawang vine na makikita po natin dito, pero before that ay, dahil nga, bakit inalis ng Diyos sa Israelites yung sila lang ang talagang pagmumulan ng lahat ng mga biyaya, pagpapala, dahil nga dumating yung time na yung mga injustices sa panahon na yon, dahil si Christ nga, pinako nila mismo. Ipinapako nila si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, yung mga imbis na ang mag-produce, ang Israel ay mag-produce ng talagang magaganda na mga bunga doon sa Israel during that time. Pero sad to say, hindi nagbunga ng magandang bunga. Bagkos nagbunga ito ng tinatawag na wild fruits. Dahil sa kanilang mga inasal sa harapan ng Diyos. So ito yung past vine na ang Israel, siya yung source dahil dinala ng Panginoon doon sa lupang pangako. So ibig sabihin niyan, lahat ng kailangan ng Israel, nandun lahat yun eh. Pero sad to say, ito po ay dahil ang naging bunga ng kanilang buhay in the past ay hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, pero sad to say, pinapatay nila. Okay? Ayon po dun sa Matthew 21, verse 33 to 46, ipinapatay nila si Kristo. Kaya doon nagbunga ng wild fruits o yung wild grapes. Imbes na mabuting bunga, hindi ito nagbunga ng mabuti. Dahil hindi nila kinilala si Kristo. Okay, pangalawang vine na tinutukoy sa banal na kasulatan, sa Revelations chapter 14, verse 14 to 20. Tingnan po natin. Sa Revelations chapter 14, verse 14 up to 20 is the future vine. The future vine. Ano po ang sinasabi? Sa Revelations chapter 14, verse 14 to 20. Tumingin uli ako at nakita ko ang isang puting ulap at nakaupo rito ang isang kamukha ng anak ng tao,
may suot na koronang ginto at may hawak na isang matalim na karit. Isa pang anghel ang lumabas mula sa templo at nagsalita ng malakas sa nakaupo sa ulap, "Gamitin mo ang iyong karit, gumapas ka na sapagkat panahon na, hinog na ang aanihin sa lupa." Ginamit nga ng nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas niya ang anihin sa lupa. At isa pang anghel ang nakita kong lumabas mula sa templo sa langit. May hawak din itong matalim na karit. Lumabas naman mula sa dambana ang isa pang anghel. Siya ang namamahala sa apoy sa dambana. Sinabi niya sa anghel na may matalim na karit, "Gamitin mo na ang iyong karit at anihin mo ang mga ubas sa lahat ng ubasan sa lupa, sapagkat hinog na ang mga ito." Kaya't ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at tinagis sa pisaan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng lungsod ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot hanggang 300 kilometro at 5 talampakan ang lalim. So, tingnan po ninyo, future vine. So, darating ang panahon ay titipunin ng Diyos ang lahat ng aanihin at ito ay pipisain. So dadalhin dun sa, nakakita na ba kayo ng yung pigaan ng Ang nakita ko lang ng pigaan ng yung tubo. Dinadaan dun sa umiikot yung kalabaw. Umiikot yun, tapos lahat ng mga tubo, isasalang mo dun sa yung umiikot na ganun, tapos pinipit-pit niya yung mga tubo at lahat ng mga katas nung tubo pupunta doon sa lagayan. Meron siyang may lagayan. So, time will come, tayo po ang aanihin ng Diyos ang lahat ng mga bunga na kung saan pagdating ng araw ay magkakaroon po ng tinatawag na pagharap sa Diyos at tayo pong lahat na kung saan ay haharap sa Diyos. Na sinasabi rito na ang lahat ng mga mananampalataya na binabanggit po rito, yung pong future vine ay ang tinutukoy po niya rito ay yung the vine of heaven. So ano po ba ang bunga na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin, at lahat po ng bunga na yan, na kung saan sa langit ay titipunin ng Diyos, at lahat po yan ay titignan kung ano po yung ating mga ginawa dito sa lupa. Kaya nga, yung future vine ay nagsisimbolo ng the vine of heaven. Pero meron pong tinatawag na the vine of the earth. Yung future vine, dalawa po ang tinutukoy dito. Yung the vine of the earth and the vine of heaven. Yung the vine of the earth, lahat po ng mga sumunod doon sa takbo o sistema ng sanlibutan, titipunin po ng Diyos yan pagdating ng araw. At lahat naman ng mga mananampalataya na nagpatuloy doon sa kalooban ng Panginoon ay titipunin din. So ibig sabihin, meron pong tinatawag na judgment sa darating na panahon. Lahat po tayo ay uhusgahan sa harapan ng Diyos sa langit. Kaya ito po yung future vine. At ano naman po yung tinatawag na present vine? So kanina, past vine, yung Israel.
Ngayon naman yung future vine, ito yung sinisimbolo ng the vine of heaven and the vine of earth. So, ano naman yung present vine? The present vine symbolism, sumisimbolo ito sa ating Panginoong Kristo. Christ is the present vine. Na katulad nung binasa natin kanina, na sinasabi ni Christ, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin ay mamumunga. So ibig sabihin, tinutukoy ng ating Panginoon na siya ang original vine. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ang original vine, so as a Christian, tayo po ay mga tinatawag na mga sanga. At ang nais ng ating Panginoon na tayo pong mga sanga ay mamunga. Pero paano mamumunga ang isang sanga kung hindi ito nakaugnay doon sa totoong puno ng ubas? At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga dito, sa ating pakikipag-ugnay, pakikipag-isa kay Kristo, ay mararanasan po natin yung talagang saganang bunga. At ito ang nais ng Diyos. Na bawat isa na sumampalataya at nakipag-isa kay Kristo ay meron pong tinatawag na bunga. Kaya ito po yung imposible sa isang sabi ko nga sa inyo yung makunat matigas eh. Yung puno ng ubas eh. Hindi mo yan pag gumulang na yan. Kaya nga po imposible na kapag ang bawat isa na nakaugnay doon sa puno, hindi yan basta-basta na napuputol. Maliban na yan, guntingin mo or kaya itakin mo yan. Kasi nakita ko na kung paanong ginagawa ng kapitbahay namin doon sa puno ng ubas, na talagang, makunat yung kanyang mga sanga pag nakaugnay doon sa puno ng ubas. Pero kapag ka ito ay nahiwalay, natutuyot po yan. Kaya nga tignan po ninyo, dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, 3 L, tandaan po ninyo yung union natin sa ating Panginoon. Unang L, living union. Pag sinabing living union, tayo po ay nananatiling nakaugnay kay Christ. Ito po ay nagbubunga. We bear fruit. Living union sa ating Panginoon. Kapag ang bawat isa sa atin ay nanatili habang tayo ay buhay, nananatili tayo kay Christ, namumunga po tayo. At ano pong bunga ang nakikita po sa buhay natin? Mabunganga? So, ano po ba ang bunga ng Kapag ang isang tao ay nakakilala kay Kristo, tinanggap natin si Kristo, nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, ano po ang bunga ng Espiritu? Kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sabi nila, siyam. Pero the fruit of the Spirit is. Hindi niya sinabing the fruit of the Spirit are love. Pero sinabi niya the fruit of the Spirit is love. Pag sinabing love, ang bunga ng Espiritu, kapag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ay pinamuhay natin, si Kristo sa buhay po natin, makikita po natin yung bunga. Pag-ibig. Kapag may pag-ibig, payapa ka. Kapag merong pag-ibig, masaya ka.
Kapag merong pag-ibig, mabuti ka. Kapag may pag-ibig, meron kang self-control. Kapag may pag-ibig, love, joy, peace, kindness. Ano po? Patient. Goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pero ang suma total niyan ay isang salita, love. Kaya nga tingnan po ninyo, ang isang totoong namumuhay ng pakikipag-isa kay Kristo, living union in Christ, mabunga. Mabunga siya. At kapag ikaw ay mabait, ikaw ay mapagmahal, ikaw ay talagang merong pasensya, merong pagtitiis, merong tinatawag na pagpipigil sa sarili. Makikita niyo po na ang daming epekto nito sa buhay ng isang tao. Living union. Pangalawang L, yung ating pakikipag-isa kay Kristo, kung gusto niyo pong ma-enjoy ang buhay, loving union in Christ. May-enjoy po natin ang buhay. Kanina kapag tayo po ay merong tinatawag na living union, namumunga po tayo. Makikita ang bunga ng Espiritu sa buhay natin. And then, kapag tayo ay patuloy na nakipag-isa kay Christ, yung loving union sa ating Panginoong Jesucristo ay meron pong enjoyment. Nai-enjoy natin yung buhay sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Sino po ang nai-enjoy ang buhay sa presensya ng Panginoon? Masarap ang nasa presensya ng Panginoon. Alam niyo po ba na ang favorite verse ko nung ako po ay unang-unang sumampalataya sa Panginoon? Psalms 27 verse 4. Isa lamang ang aking mithiin ay yung manatili doon sa templo ng Diyos. Yung presensya niya. Alam niyo, talagang yun yung pinakamimithi ni King David. At ganun din yung heart desire ng aking puso ay manatili ako doon sa presensya ng Panginoon. Tandaan nyo, in God's presence, sa presensya ng Panginoon ay mararamdaman natin there is peace, there is comfort, there is joy, there is healing. Gumagaling tayo. Kaya nga, kapag tayo ay nagkaroon ng loving union sa ating Panginoong Jesucristo, we will enjoy ang buhay sa piling niya. Kaya lahat ng mga nakipag-isa kay Christ, masaya. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Nakikita niyo lang malungkot yung muka, pero sa puso, masaya. There is peace. Maraming tao makikita mong masaya yung muka, pero kapag hiwalay kay Christ, so tingnan po ninyo kapansin-pansin yung sinabi ni Christ doon na kapag wala kayong magagawa kapag hiwalay kayo sa akin. So tingnan nyo, ang taong hiwalay kay Kristo, sabihin, wala yang enjoyment sa kanyang puso. Pero yung taong nakipag-isa kay Kristo, talagang namumunga at makikita natin nai-enjoy niya yung kanyang Bakit? Yung kanyang buhay kasi merong pakikipag-isa kay Kristo. And lastly, na makikita po natin dito yung lasting union. Pag sinabing lasting union, hindi ka na matatakot. Nakita nyo? Pag ang isang taong nakipag-isa kay Kristo, una meron tinatawag na living union, mararanasan niya yung bunga.
mamumunga tayo. The fruit of the Spirit is love. Pangalawa, loving union sa ating Panginoon. Meron tayong loving union. Makikita niyo po yung enjoyment. May enjoy mo ang buhay sa presensya niya. At pangatlo, lasting union. Pag sinabing lasting union, hindi ka matatakot. Ano man ang dumating sa buhay natin dito sa lupa, lalo na ngayon, sabi po ng Matthew chapter 24, sa darating na panahon, sa mga huling araw, magkakaroon ng gera. Makakarinig kayo ng alingaw-ngaw ng gera, tagutom, mahirap ang buhay. Eh sabi nila, sa next week daw yata, magiging 90 ba ang ang gas? So mag-iipon na ako ng, mag-iimbak na ako ng maraming tubig. Kasi mahal ang gas eh. So tataas daw next week. Kaya nga pupunuin ko na ng yung mga sasakyan ng drum ng tubig. Wala tayong pang-ipon ng diesel. Okay? So ito po yung hindi mo na kailangang matakot. Bakit? Kasi meron na tayong love ng Panginoon eh. Yung love ng Diyos na kung saan perfect love ang pag-ibig ng Diyos. Pag ang isang tao na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, perfect love po yun. There's no fear in perfect love. Hindi na tayo matatakot. Amen po ba? Minsan matatakot ka pa kapag yung pag-ibig sa kapwa, pwedeng magbago ang isip ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka matatakot. Why? Sapagkat ang commitment ng Diyos, kapag minahal tayo ng Diyos, eto yan, mahal ka talaga. Hindi nagbabago yan. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, kapag tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon, meron po tayong tinatawag na lasting union, hindi ka matatakot anuman ang darating sa mga darating na panahon. Wala kang katatakutan. Dahil si Kristo ang siyang source ng buhay po natin. At makakatiyak tayo na sa buhay na ito, sa daigdig na ito ay talagang mararanasan po natin kung mararanasan natin ang magandang buhay, masayang buhay kapag tayo po ay nanatili kay Kristo. So tingnan po natin, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, yung tinatawag na kapag nanatili kayo sa akin, mamumunga kayo. So tingnan po ninyo, ano po yung Kristo na kung tayo man ay mananatili sa Kanya. Pag nanatili tayo, hindi tayo umiwalay kay Kristo. Kapag tayo ay nanatili kay Kristo, bakit tayo kailangan manatili? Kailangan natin manatili kay Kristo. Bakit? He is the source of hope. Siya ang source ng lahat ng pag-asa. Tingnan po ninyo yung Romans chapter 15, verse 13. Ano po ang sinasabi sa Romans chapter 15, verse 13? Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Tingnan po ninyo, si Kristo na tinanggap natin at ang Banal na Espiritu Santo na siyang nananahan sa bawat isa po sa atin, at ang Diyos Ama na kung saan pinaniniwalaan natin ng Diyos ng pag-asa. Kaya nga, He is the source of hope. Yung taong nakipag-ugnay at nananatili kay Kristo ay punong-puno ng pag-asa. Hindi yan nawawalan ng pag-asa. Because yung ating sinampalatayanan, siya po yung source ng pag-asa. Amen po ba? Meron na po bang nawawalan ng pag-asa rito? Alam niyo, minsan dumarating yung time, wala na tayong pag-asa. Pero maniwala kayo, kapag inalala natin na ako ay nakipag-isa kay Kristo, hindi ka mawawalan ng pag-asa.
Because Christ is the source of it. Amen po ba? Pangalawa na makikita po natin dito na Christ is the source of life. Maraming tao talagang hinahanap ang buhay para mabuhay. Tama po ba? Gustong mabuhay. Gustong maging ganap yung buhay. Pero tandaan po natin, ang dahilan kung bakit si Kristo ay naparito para tayo po ay bigyan ng buhay. Sinasabi po ng John chapter 1 verse 14, sinasabi ni Kristo na si Apostol Juan, na binabanggit niya na siya po ang pinanggagalingan ng buhay. Sa John chapter 1 verse 14, ano pong sinabi nito? Sabi po rito, naging tao ang salita at nanirahan, verse 4. Sa verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So ibig sabihin, yung buhay na hinahanap ng tao, gusto mabuhay. Pero kapag hindi natin kinilala si Kristo sa ating buhay, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Bakit? Sinasabi ng John 11:25, ako ang buhay at muling pagkabuhay, ang sinumang nananalig sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So yung sinasabi ni John sa John chapter 1 verse 4, na kay Kristo ang buhay. Kaya kung gusto ng taong mabuhay, si Kristo po ang source ng buhay. Umugnay po tayo kay Christ. Kay Christ. At sinasabi rin po sa 14 verse 6, ako ang daan, ang buhay, at katotohanan. So, ibig sabihin, si Christ ang true source ng buhay. Kaya nga, kapag nakaugnay po tayo doon sa puno, buhay ka. Tama po ba? Pero kapag humiwalay ka sa puno, patay ka. So, manatili po tayo sa puno. Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Christ is the source of everything. So, inimagine natin yung isang puno ng ubas, ang dami sa kanya. Dahil nakaupong yan, nananatiling sa liwan nila at namunga. The same with us. Kung ikaw ay nananatiling nakaugnay kay Christ, na kung saan meron tayong tinatawag na living union, loving union, and lasting union sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil kinikilala natin, He is the source of everything. Yun. Yung puno ng ubas, nandun yung ugat. Hindi naman po yung branches ang may ugat. Tama po ba? Yung mismong puno. So yung mismong puno ang pinagmumulan ng lahat ng sustansya para i-sustain doon sa mga sanga. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, once na tayo na-disconnect sa ating Panginoon sa Kristo, tiyak yung source po natin nangangalit. Sapagkat lahat ng source ay nangungula kay Christ. Amen po ba? He is the source of everything. Sabi po ng Colossians chapter 1, verse 16 to 17. Ano po ang sinasabi ng Colossians chapter 1, verse 16 to 17? Basahin po natin sa ISB. For by Him, all things in heaven and on earth were created. Things visible and invisible, whether they are kings, lords, rulers, or powers, all things have been created through Him and for Him. He Himself existed before anything else did, and He holds all things together. Ano po ninyo?
Mangahawa ka sa kung sino mang tao. Mangahawa ka sa kung sino mang alam mong may kapangyarihan, may pera. Mga kapatid, hindi yun nagtatagal yun. May limitasyon yun. Pero kapag tayo po ay nanatili sa kung saan siya ang punot dulo ng lahat ng bagay. At sinasabi po rito, all things have been created through Him and for Him. Mga kapatid, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan para sa Kanya. Kaya nga tayo po, kapag nanatili tayo nakaugnay doon sa true source, we have everything we need. Alam mo ba? Kaya na sinasabi ng ating Panginoon, I am the vine. So kapag naintindihan po natin ito, sa Kanya nanggagaling ang lahat ng bagay. Kaya nga, kapag malinaw sa atin, mararanasan po natin. Ito po buhay. Mararanasan po natin yung ito pa po. He is the source of joy. Maraming naghahanap na maging masaya ang buhay. But Christ is the true source of joy. Kapag nanatili po tayo kay Kristo, yung hinahanap mong happiness, saya, sa mga material na bagay, sa mga tao na iniisip mo na yan na nagpapasaya sa'yo, pero dahil nga si Christ ang true source of everything, yung joy, siya lang ang perfect na makapagbibigay nito sa atin. Kaya nga siya naparito sa John 10:10, naparito ko para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Magiging masaya ang isang tao kapag siya ay nanatiling nakaunay. Kapag naiintindihan po natin ito, living union, loving union, and lasting union. Why? God is the source. Christ is the source of joy. Kasi siya yung naparito siya sa lupa para ibigay niya ito sa atin. Kaya nga, saan pa natin nahanapin? Alam niyo, sa daigdig na ito natin ginagalawan, maraming tao talaga, hinahanap nila yung power, fame, and even yung wealth. At human speaking, eto talaga, minsan kapag hindi mo alam yung talagang true source ng lahat ng ito. Kaya nga yung binasa natin kanina, di ba? Yung sinasabi kanina sa Colossians, even rulers, lahat siya yung source. So, yung kagalakan sa buhay. Christ is the true source of joy. And lastly, Christ is the true source of suffering. Si Paul, naintindihan niya, in spite na marami siyang mga naranasan, kahit na ilang beses siya nilagupit, dahil sa kanyang katapatan na ipangaral ng mabuting balita, talagang siya'y nakulong. Pero sabi niya, Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus. Through Christ Jesus! Bakit nagiging mahina ang iba? Kahit Kristiyano ka na. Why? Nadidetach. Nadidisconnect. Nalalayo yung sa true source of His life. Kaya nga kapag hindi po natin naintindihan ito,
Alam niyo po ba na kailangan maintindihan po natin yung pananatili. So, ulitin ko po ulit, Christ is the true source of hope. Christ is the true source of life. Christ is the true source of everything. And Christ is the true source of joy and true source of strength. Ngayon, gusto mong tagumpay? Kailangan po natin gawin ang mga hakbang na ito. Yung sinasabi kasing pananatili, ito po yung dapat po natin ginagawa. Kung gusto mong magtagumpay, meron pong ilang mga ebidensya. So, evidence na kung saan tayo nga po ay talagang nananatili kay Christ. Okay? So, tignan po ninyo ito. Ano po yung mga ebidensya na dapat po natin ginagawa kapag tayo po ay nananatili kay Christ. Pero tignan muna po natin yung sinasabi ng John chapter 15 verse 2. Ano po yung sinabi ni Christ? Sabi niya, He cuts off every branch that does not produce fruit in me, and He cuts back every branch that does not produce fruit, so that it might produce more fruit. So, merong tinatawag na pruning. So, we as a Christian, sometimes, we are pruned by God. Parang malalim makita. Yung tinatawag na discipline. Dinidisiplina tayo ng Diyos. May mga discipline sa buhay natin para iparanas ng Diyos sa atin yung pagtutuwid, pagtuturo, at lalo tayong mamunod sa buhay natin. So minsan hindi natin namamalayan, tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon. Kaya sa buhay natin may mga bagay na ginagawa tayo na hindi ito nagdudulot ng buka. Amen? Kaya ang Diyos, tatawasin po sa buhay natin. So ngayon po, tingnan po ninyo ito. Ano po yung mga ebidensya na dapat ginagawa ng mga tunay na nananatili sa ating Panginoon? The evidence. Number 1, abiding in Christ demands, ito po yung ebidensya, worship. Pagsamba. Are you worshiping God? Sinasamba mo ba ang Diyos in all aspects of your life? Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. When we are giving glory sa ating Panginoon, we are worshiping God. Ano po ba? Whatever we do it heartily sa Diyos. Kaya kung nananatili po tayo kay Kristo, we worship Him. At huwag natin kalilitaan sumamba sa Panginoon. Christian tayo, Kristiyano tayo, believers tayo. We are all saints. Tandaan po ninyo, tayo po ng mga saints. Katulad nung naituro ko before. Sa ibang paniniwala, ang mga saints ay sinasamba. Pero sa mga tunay na mananampalataya kay Kristo, ang saints ang sumasamba sa tunay na Diyos. Ano po ba? At yun yung dapat na nakikita po sa atin. It demands worship. Sabi ng Hebrew chapter 10 verse 25, huwag natin kaliligtaan dumalo sa mga pagtitipon. Katulad nito. Kasi bakit? Magpalakasan kayo sapagkat malapit nang bumalik si Kristo. Mga kapatid, ito po
ang nais ng pagmamasahe. Gusto mong lumakas? Gusto mong magkaroon ng joy? Gusto mong maranasan ng lahat ng mga source na kailangan po natin sa buhay? Gusto mong magkaroon ng tunay na buhay, ganap na buhay? Then, worship God. Sabi ng Matthew 6:33, utangin natin ang Diyos at idadagdag niya ang lahat ng kailangan. Kaya kapag tayong mga saints or believers ay bumula palagi ang Diyos, in everything we do, in everything we think, in everything we speak, we put God first. Let us worship. Sabay natin siya. Pangalawa, na evidence na talagang tayo po ay nananatili kay Christ. Meditation on God's Word. Meditation on God's Word. Sinasabi ni Christ, if you remain in me, remain in my word. Kung nananatili kayo sa akin, manatili kayo sa aking mga salita. Brothers and sisters, ang totoong Kristiyano ay nagbubulay ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, magbulay ka ng salita ng Diyos. Huwag mong pagbulayin ang problema. Pag binulay mo ang problema, manghihina ka. Pag binulay mo ang problema, dadami ang problema mo. Bulayin mo salita ng Diyos. Makayapa ka. Lalakas ka. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain spiritual. Matthew chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay na bubuong tao, hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Let us meditate on God's word. Abiding in Christ, it demands meditation on God's word. Sino po rito ang araw-araw nagbabasa? Joshua 1:8. Yan po yung sinabi sa Biblia. Dili-dilihin mo araw at gabi ang mga nakasulat dito. Ito po, araw at gabi. Alam niyo po ba na meron pong isang kwento, mag-asawa. Ano sila eh? Tines nila yung pastor. Nagpunta sa Bible study. Yung pastor na to, mukhang pera to eh, sabi nila eh. Subukan natin. Di kumain sila. Tapos, nag-CR si pastor. Bible study sila. Nandun yung Bible at naglatag sila ng pera. 500 doon sa tabi ng Bible at biglang nasagi ng pastor yung baso at tumampon yung juice, yung iced tea. Gawin natin mga matamis. Yung iced tea. So natabi niya, then ang ginawa niya, nakita niya yung 500, mababasa. So nilagay niya, ikinabit niya doon sa Bible ng mag-asawa. So magalit sabi, inipit niya sa loob. Ngayon nung magpapaalam na yung pastor, sabi mo mag-asawa, sabi ko sa iyo, mawawala yung 500 na yan. Diba? Tama yung mo, mukhang pera yung pastor na yan. Di, sa madalit sabi, yung Bible, naglipit na sila, inilagay nila yung Bible dun sa sa lagayan. Then, hindi na tayo atin. Kasi mukhang pera yung pastor. Di sabihin, matagal, lumipas yung ilang buwan. Hindi nga sila umatin. At minsan nagkasalubong sila nung pastor. Ay, brother, sister, kamusta na po kayo? Masaya yung pastor. Nung makita niya sila, binati niya, kamusta na po kayo? Tagal niya na po hindi nakakadalo. Ano po ba ang dahilan? Pastor, tisod kami sa'yo. Lakas ng loob, natisod kami sa'yo.
Bakit po? Kasi po, naglagay po kami ng 500 doon sa lamesa. Nawala po siya. Wala lang po ibang kasama, kundi kayo po. Ay, brother, sister, kayo po ba ay nagbabasa ng Biblia? Kayo po ba ay nagbubulay ng Biblia? Ay, opo! Lagi po kami nagbabasa ng Biblia. Yan. Kaya kung magtatanong po ako sa inyo, lagi po ba kayo nagbabasa ng Biblia? Binubuklan niyo po ba yung Biblia niyo? Ngayon, ito yung sagot mga nagbubuklan po kami. Sagot ng pastor, sister, brother. Kasi po yung Biblia niyo po, yung 500 na nilagay niyo po, sabi niyo, ika niyo, doon sa lamesa ay inipit ko po doon sa Biblia niyo. So, ibig sabihin, mula nung pumunta ako doon, ay hindi niyo binubuklat ang Biblia niyo. Napatingin sila sa isa't isa. Hindi sila makasagot. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ko. Bakit natitiso ng isang tao? Bakit ayaw dumalo ng isang tao? Kasi bakit nangihina, walang pagkain. Meditating. Abiding in Christ demands meditating. Ano po ba? Hello? Kaya nga yung mga manggagawa, yung ating devotion. Meron po tayong mga devotion sa mga manggagawa. Devotional notebook. Araw-araw yan sinusulat nila yung kanilang mga devotion. Amen po ba? Pumalakpak po yung mga nagsusulat. Yan. Yung iba hindi na pumalakpak, hindi kayo nagsusulat, no? Pero purihin ng Panginoon. Pangatlo, abiding in Christ demands. Ito yung pangatlong ebidensya. Prayer po yan. Prayer. Laging nananalangin yan. Mga kapatid, mahalaga ang laging nananalangin. So sinasabi po ng Thessalonians, si Apostol Pablo, pray without ceasing. Lagi tayong manalangin, huwag natin panghinawaan ng manalangin. Lagi po yun. Huwag mong kalimutan manalangin. Pagising mo sa umaga, manalangin ka na. Magbasa ka ng Bible. Bago ka matulog, manalangin ka. Minsan ang problema din, pati sa pagkain, hindi na rin nananalangin sa sobrang gutom. Hello? Bato-bato sa langit yung mga kumakain nang hindi na nanalangin. Mabusog sana kayo. Prayer. Alam niyo po ba na napakahalaga ng prayer? Kasi ito yung worship din eh. Prayer is a worship. Pag ginagawa mong nananalangin ka palagi, nakikipag-communion ka sa Diyos. At ito yung access natin na talagang tayo po ay tinuruan ng Diyos kung paano manalangin. Gusto mo maranasan lahat ng biyaya? Pray. Amen po ba? Pang-apat, abiding in Christ demands sacrifice. Handa ka bang magsakripisyo? Katulad ng pinag-uusapan namin kanina, handa ka bang mamatay para sa kapatid? Are you ready to die? Sabi mo Islam na ang tanong niya, are you ready today? Islam, ang dinig ng mga nakarinig, are you ready to die? Pero ang pinupunto ko po rito, sacrifice. Handa ka bang mamatay sa kapatid? 1 John 3:16. Kung si Kristo ay namatay alang-alang sa ating lahat yun hindi po mananampalataya lang, lahat. Believers, unbelievers, He died for all humanity. Si Christ yun.
tayo sa mga mananampalataya lang, sa kapatid sa pananampalataya. Tatay mo, nanay mo, kaparehas mo ba ng pananampalataya? Kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, kaparehas mo ba ng pananampalataya? Yes. Lahat ng kaparehas mo pananampalataya, maging yung ibang church, na tunay na sumasampalataya kay Kristo ay kapatid yan. Handa ka bang mamatay sa mga kapatid sa pananampalataya? Ang mga tunay na nakipag-isa kay Kristo, handa yan. Ano po ba? Kaya ako, I'm more than willing to die para sa inyo lahat. Handa ako mamatay para sa inyo. Kasi ito yung sinasabi ng mga dapat, sabi ng mga dapat kayong makakaya alang-alang sa kapatid. Amin po ba? At sinasabi rin ni John doon gutom yung kapatid. Sige, kumain ka. Wala ka namang binibigay ng pagkain. Walang maisuot. Sige, magbihis ka. Wala ka namang binibigay na damit. Mga kapatid, kailangan may aksyon. Even sa pera, eto na lang ang pera mo. Ako, eto yung mindset ko Pag may kapatiran na kailangan siya, kailangan niya ng 1,000. Bibigyan ko siya ng 500. Parang kalahati na lang yung problema. Kasi yun lang yung laman ng ano ko Bibigay ko yun. Handa ka mga sakripisyo. Kaya kapag ganun po yung mindset po natin, makikita mo nakaugday kay Christ. Amen po ba? So mamaya lang po sa inyo. Okay, pang-anim. Pang-anim na po ba? Ha? Pang-5. So, abiding in Christ demands service. Paglilingkod. Naglilingkod po ba tayo sa Diyos? Maraming paraan ng paglilingkod. Kahit hindi ka nakikita naglilingkod sa loob ng church, katulad ni Doc Ray, ay sa lingkod tayo. Isang paraan ng paglilingkod. Siya po ang first konsehal ng Malolos. Sa mga hindi po nakakilala, konsehal po ng bayan ng Malolos. Si Dr. Kapatid po ni Brother Billy. Maraming paraan ng paglilingkod. Kaya sa bawat isa po sa atin, anumang klaseng maglilingkod ka. Alam nyo, iba't iba po ang talento po natin. Iba't iba ang giftings na ibinigay ng Diyos. Maging instrumento po tayo ng paglilingkod sa Diyos. Amen? Diyan din pwede bang parinig nga yung kantang ginawa mo kagabi? Ha? Ano na? Mamaya, sige, pakinggan nyo mamaya. Kakantayin daw ni Jaldine. I really blessed kagabi doon sa capstone ni Jaldine dahil graduating na po siya ng kanyang course ng multimedia. Kagabi ay kinanta niya itong awit na ito. So sabi ko, magaling. Sa bawat isa po sa atin, I encourage each and every one of us, ano man yung talento, ano man yung iminigay ng Diyos sa atin na mga giftings, and even yung buhay natin, gamitin po natin na instrumento, maglingkod ka sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung tayo po ay nakaugnay kay Christ, we serve one another. Alam po natin yung mga kaya yun po yung yung totoong nakaugnay kay Christ. Abiding in Christ demands service. Hindi talaga. Hindi lingkod-lingkuran lang, kundi totoong naglilingkod sa Diyos. Sama niyo po sa prayer,
Sa Tuesday, doon po ako sa Davao dahil meron po akong mission doon. Then, 18, tuturuan ko po yung mga kababaihang pulis sa Camp Crowley. Natuturo po ako ng stress management. Please pray for me. Then, pagdating po ng April, sa Tacloban naman po ako. Pag-meet kami nung gusto kong magbigay ng church ng engineer. Kasama po nung pulis na tinuruan ko dito sa Kramen, nandun po siya sa Tacloban every Monday. Nagtuturo po ako sa kanila. At mag-meet up kami. Kasi gagawin pong advisory council yung engineer na kausap ko, pati ako. Bubuin namin yung advisory council. At the same time, i-meet up ko po yung gusto magbigay ng church. So, paglilin ko, napapagod ka ba? Pag tinanong niyo po ako kung napapagod ako, no. Masaya. Kapag masaya ang isang tao, ibig sabihin niya, nakauli ni Christ. Ay, totoong naglilingkod kay Christ, hindi niya napapagod. Amin po ba? Amin po ba? Kaya, subukan po natin na mag-ugnay o umugnay kay Kristo. Bakit? Kasi lahat po tayo gusto natin magtagumpay. Kaya sa pagwawakas, alam niyo po ba the true source of victory? Walang iba kundi si Christ. 1 Corinthians 15:57. Ano po ang sabi ng 1 Corinthians 15:57? Dito na po ang magwawakas. Ang sabi po ng 1 Corinthians 15:57, saan po nanggagaling yung victory? But thanks be to God who gives us victory. Kanino? Through our Lord Jesus Christ. Kung gusto mo maging matagumpay, in all aspects of your life, family, work, school, achievements, business, gusto mong maging tagumpay. Magkaroon po tayo ng union sa totoong source ng lahat ng bagay. Kaya po, sa buhay po natin ito, ay kayaan po natin na patuloy po natin i-cultivate yung mga demands na nais ng Panginoon sa buhay po natin. Ano po yun? Worship, meditating on God's Word, prayer, sacrifice, service. So when we cultivate this, mararanasan po natin yung tinatawag na joyful experience at patuloy na tayo po ay hindi na po magdi-desire doon sa nakaraan po natin. Ang sabi po ni Warren Wiersbe, sabi niya rito, to cultivate this deeper communion with Christ, you have no desire to return to the shallow life of the careless Christian. Kapag ginawa mo, manatili kay Kristo, so abiding in Christ demands worship, meditating on God's Word, prayer, sacrifice, and service. Sabi ni Warren Wiersbe, you have no desire to return to the shallow life of the careless Christian. Hindi ka na babalik yan at magiging fruitful ang ating buhay. Kaya this 2026, hayaan po natin, gawin po natin mabunga. At sinasabi ko nga kay Brother Philip, Brother Philip, gamitin mo yung buhay. Go tayo sa Nabotas. Go tayo doon sa Finland. Magkaroon tayo ng feeding program para Sister Ethel. Mukhang missionary ang mindset nito.
gusto kang feeding program doon sa Finland nila Sister Sara. Asan si Sister Sara? Ayun. Oh, sa Finland. So, yung pinuntahan natin doon. So, ngayon po, kaya po natin, the true source of victory gusto mo maging matagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya po natin, i-cultivate natin yung mga evidence na ito na makikita na tayo nananatili kay Christ. Then, manatili tayo ng pag-isa kay Christ, mararanasan po natin yung joyful experience. Because Christ is the true source of victory. Salamatan po natin ito. Nadanan po ba kayo magpasalamat sa Lord? Amen? So, in connection po dun sa ating napag-aralan ng last time, yung pong ano na yun? The goals behind the grace. The grace behind the goal pala. So, 1 Corinthians chapter, 2 Corinthians ba yan? 2 Corinthians chapter 15 verse 10 na kung saan si Paul, dahil sa grasya ng Panginoon, hindi niya sinayang yung dayanin. So alam ko marami tayong mga mithiin, alam ko marami tayong mga goals, alam ko marami tayong pangarap. So lahat ng yan, mananatiling pangarap kapag hindi ka nakipag-ugnay kay Christ. At the same time, si Christ ang true source of victory. Kaya sa oras po nito, hayaan po natin manumbalik po tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. At muli natin iugnay ang buhay natin kay Christ. Huwag natin i-disconnect. Kasi si Christ po ang true source of everything. Kaya sa oras po nito, tayo po lahat ay tumayo at patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoon. Hayaan po natin na sa paglapit po natin sa ating Panginoon, maniwala ka that Christ is the source of hope. That Christ is the source of life. Christ is the source of everything. And Christ is the source of joy, the source of strength. So habang lumalapit po tayo, gusto niyo pong maranasan muli ito, let us come to Him. As we sing this song, kami lumalapit sa iyong harapan, humingi ng tawa sa lahat ng sala. Ang gumuhong pag-asa ay bubuin. Minsan pa natin sabihin, lumalapit sa iyong harapan, Humihingi ng tawa ay may gagawin. ang gumuhong pag-asa ay bubuin. Lahat ay iyong ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Magliliti ang iyong mukha sa amin ay pagpapalain mo uli.
Mananalig kapatid. Sirang pamilya, Ang Diyos ay panaligan mo. Yes, believe the true source of life, the true source of hope, the true source of joy, the true source of everything, the true source of strength. Yes, the true source of victory. Yes, ang Sirang pamilya, ayusin, sabihin karamdaman. Tinig ng nakaraan, kapag kami tumatawag sa pangalan mo. Kapag kami tumatawag sa pangalan mo, kapag kami tumatawag sa pangalan mo, Lahat mariyong ibabalik kapag kami ay nanumbalik. Magdidingding ang iyong mukha sa amin at papalain mo muli. Pagpapalain mo. Panginoon, salamat po. Ikaw mismong nagsabi kung hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa. Kapatid, anuman ang nais mong abutin sa buhay, anuman ang nais mong maranasan, kapag hiwalay tayo kay Kristo, mananatili tayong hungkag. Mananatili tayo sa kawalan, pero tayo'y lumapit, manumbalik, at patuloy na kumunik muli sa source ng lahat ng bagay. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Patuloy kang manalig sa Kanya. Patuloy kang sumampalataya sa Kanya sa magagawa at gagawin niya sa iyong buhay. Sa oras na ito ay may ginawa na ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Patuloy kang manalig at sumampalataya sa Kanya. Panginoon, sa oras pong ito, ang mga babae at lalaking ito na nananampalataya sa iyo, nananalig sa iyo, nanunumbalik sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pumili at tumawag sa bawat isa. Pinili mo kami at tinawag upang kami mamunga. Hayaan mo sa oras pong ito, ang bunga ng Espiritu, Lord, ay maranasan namin, Panginoon. The living union, the loving union, na kung saan we will enjoy your presence, and even the lasting union, na makikita, Panginoon, na hindi kami natatakot anuman ang darating sa aming mga buhay, sapagkat alam naming merong Diyos na nagmamahal sa amin. Panginoon, salamat po sa katotohanan ito, that if we abide in you, O God, if we remain in you, Lord, we will become fruitful, joyful, satisfied in everything. Kaya salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Kaya mong kami, Panginoon, ay manatili. And all the demands of being abiding in you, God, ay makita sa aming mga buhay. Na lagi kaming sasamba, mananalangin, magbubulay ng iyong salita. At maging, O Diyos, handa kami magsakripisyo para sa kapwa namin. Alang-alang sa iyo, Panginoon. At kami, Panginoon, ay maglilingkod ng tapat, ng totoo. Totoong paglilingkod sa buhay po namin. Salamat po, O Diyos. Pinagpala mo na ang bawat isa. Kinatagpo mo na ang bawat isa. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay nagsigaling, nagsilakas,
nagkaroon ng pag-asa ang bawat isa. At patuloy, Panginoon, na may galak sa kanilang mga puso. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng katagumpayan. Noon, tayo ay makasalanan, ngunit ngayon pinalitan na ng ating Panginoong Hesukristo at tayo'y malaya na. Amen po ba? Amen. Let's sing the song, You Turn My Morning. You turn my morning into dancing. Remove all my sackcloth. Remove all my sackcloth, fill me with joy, joy, joy. And my heart will sing. And my heart will sing. To you I may not. To you I not be silenced. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. Once again, you turn my morning. You turn my morning into dancing. Remove all my sackcloth, clothe me with joy, 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 joy. That my heart will sing. To you I not be silenced. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. For you have set me free. For you have set me free, brought me to liberty, and I will never be the same again. For you have died for me, for Jesus cried for me. I brought my life to testify. I want my life to testify. I want my life to magnify. I want my life to glorify your name. You turn my morning. You turn my morning into dancing. Amen. Hallelujah. Remove all my sackcloth, clothe me with joy, 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 joy. That my heart may sing. To you I will not be silenced. Oh Lord, my God, I will be. Ngayon naman po, awitin natin sa Tagalog, lungkot ng puso. Lungkot ng puso'y iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo. Hirap at sakit, pinalitan mo. Nakalak at saya at umaawit. At umaawit, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan. Kailan Minsan pa lungkot ng puso. lungkot ng puso iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo. Ang galak at saya, at umaawit. Puso ko'y nag-uumapaw. At di Mapipigilan. at di mapipigilan. At di mapipigilan. Kailanman. Tayo po ay nasa ating Panginoon. Ang ating mga pangalan ay nakaukit sa kanyang palad. At tayo ay kanyang pinalaya. Kaya patuloy tayong magpasalamat sa kanya, sa palad mo. Sa palad mo, ngalan namin nakaukit. Sa bisig mo, buhay namin lumalakas. Sa yakap mo, nadaramay kapayapaan. Sa pag-ibig mo, natamoy Kaligtasan. minsan pa sa palad mo. Sa palad mo, ngalan namin nakaukit. Sa bisig mo, buhay namin lumalakas. Sa yakap mo,
sa'yo, O Diyos na dakila. Ikaw ang may akda ng langit at lupa. Kahanga-hanga ang iyong mga gawa, At kabutihan mo'y walang katapusan. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat sa dakilang may akda. Patuloy po tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Tayo pong lahat ay sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! To you all the glory, our living